Good morning, sir. I'm Jason Castellano from BSM Mitrici. Ngayon gagawa po tayo ng final project for heat transfer. Ngayon, open muna po natin yung ANSYS. Ito po yung gagamitin natin para sa paggawa ng project. Dahil lang po natin. Pagka-open po, punta tayo dito sa steady state thermal. Double click lang. At punta po tayo dito sa geometry. Right click. Then, piliin po natin yung new design modeler geometry. Click lang po natin. So, pagkapunta po dito, pipiliin natin tong XY plane. Tapos, look at face. Pindutin natin tong look at face. Sabay, punta tayo sa sketching, rectangle. Then, click po natin tong sa center. Sabay, drag to. Para makamunang, okay lang po kahit wala munang sukat. Yung sa dimension, pili ng horizontal. Zoom lang konti. Then click. Para sa vertical naman, ganito. So ngayon okay na. Punta dito sa dimensions. Lalagay natin 1 meter. Enter lang. Dito sa vertical 2 dimension 1 and enter lang. 1 meter. Tapos extrude po natin. Then zoom natin konti. Dito po sa FD1 depth, since pang 15 po ako sa attendance, yung gagamitin ko po ay 15 1.5. So di-divide po natin, hanapin po natin yung 50%, since yung sa last number po ng 15 is 5, 50%. So gagamitin po na yung kalahati po ng 1.5 is 0.75. So 0.75 po. 0.75. Then enter lang. Sunod, generate. Yan, okay na. So ito po yung kakalabasan niyan. Pagka ganyan po, punta tayo dito sa ito, yung pangatlong box selection filter. Then click po natin tong yan. Tapos yan, pindutin po natin tong look at face. Tapos sketching. Punta ulit tayo dito, sabay rectangle. Oop. Yan. Rectangle. Sabay pindutin natin to. Dot po same size lang. Ay lang. Zoom natin konti. Oop. Okay na. Tapos punta po tayo dito sa extrude. Pindutin natin tong extrude, sabay okay na po tong 0.75. Tapos pindutin po natin tong add material. Piliin natin yung add frozen. Sabay generate. Yan, tingnan natin. Okay na po. Sabay close muna natin to. Then mapupunta tayo dito. Dito po sa model naman, double click lang natin to. Sa model dun po tayo mag-a-add ng temperature. Hintayin lang natin.
antayin lang natin ng konti. Okay na. Punta tayo sa geometry. Yan. Yan na po yung object natin. Then, pagkapunta po natin dito, click lang po natin tong steady state thermal. Then, right click, insert, temperature. Yan. Select po natin to. Select mode, single select. Tapos, yung sa side dito. Then, 500 degrees Celsius. Enter lang. Then, no selection, apply. Yan, okay na. Tapos, X muna natin to. Ito po yung graph ko. Close muna natin para makita yung object. Tapos, dun naman tayo sa kabila. Pinutin ulit natin to. Right click, insert, temperature. Ito naman sa kabila. 25 gagamitin ng 25 degrees Celsius. Apply. Pinutin natin. Apply. Yan lang. Okay na. Then, punta tayo dito sa home. Ay. Close muna pala natin. Punta tayo dito sa mesh. Mesh muna pala. Right click. Then, generate mesh. Antayin lang natin. Ngayon okay na. Tapos, pupunta naman tayo dito sa solution. Mag-add lang tayo ng temperature and total heat flux. Yan, temperature, insert, thermal, total heat flux. Pagka dito, punta tayo sa home, then temperature, then solve lang natin. Antayin lang natin ng konti. Yan, okay na. Ang minimum natin na temperature is 25 and ang maximum naman is 500. Tapos pupunta naman tayo dito sa total heat flux. Yan. Yan. Pagkatapos nito, punta sa home. Home tayo. Then, print preview muna. Lang. Yan, okay na. Dito na. Ito. Okay lang kahit wag mo nang i-edit. Wag mo na lagyan. Kasi, isi-send pa naman na dito sa Word. Then, send to Word. Antayin lang na. Yan, okay na. Then, dun naman sa isa. Sa total heat flux. Yan. Home. Print preview ulit. Total heat flux muna. Yan, okay na. Dito na yung total heat flux. Nagbag lang kanina. Yan. Okay na din. Send to Word. Tapos dito na yan. Yan. Yung dalawa nandyan na. Tapos para naman
ano natin. Banda tayo sa temperature, home, then report preview. Yan, ito na. Okay na, nandito na siya. Ito yung mga solution kaninang ginawa natin. Tapos yun naman isa. Okay na. Ganyan lang po. Thank you.